American Conquest of the Visayas. So, sino nga ba si General Miller? Si General Miller, siya po yung inutusan ni Otis para atakin yung Iloilo. So, sinabi ni General Miller na he demanded to surrender the city, but General Martin Delgado disagreed. So General Miller and General Martin Delgado naglaban sila. So si Delgado, inutusan niya yung mga tauhan niya na sunugin yung city para maiwasan para hindi ito maging base operation. So noong February 20, the Jaro fell in the hands of the America, then Santa Maria Barbara on the 14th, Oton on 19th, Mandaluyong on 20, then February 22, Cebu surrendered to the Americans. So si Lieutenant Colonel Thomas H. Hammer, siya po yung na-assign na military governor sa province. Since hindi naging maganda yung pamamalakad, the guerrilla murdered the Filipinos who surrendered Cebu without a fight and harassed an American soldier. Sila ay Carter Maxilom and Leandro Colon. Sila po yung head ng guerrilla. So, tinakot nila yung mga taong sumapi at sasabi pa lamang sa mga kalaban, napapatayin nila to kapag sumapi sila. The Negros Constitution. Ano nga ba yung nangyari noong February 21? Noong February 21, prominent Negrenses arrived and asked Otis, tinanong nila si Otis kung pwedeng sila yung mamuno doon sa, sa batalyon para ma-maintain yung peace and order sa province. So, pumayag naman si Otis, pero sa isang kondisyon. Pumayag si Otis, pero dapat yung island is magiging control ng mga American military governor. So, nung March 1 po, Otis issued and providing for the creation of military district composed of Panay, Cebu, Negros, at tinawag silang the Visayan Military. So, Negros Constitution, ito po yung tawag sa Constitution na ginawa ng mga Negrenses. Noong July 20, the Constitution was submitted to the United States. The Bates Treaty. Okay, si General John C. Bates, siya po yung nakipagkasundo sa Sultan na magkaroon na yung Muslim at Americans could coexist peacefully. So, ibig sabihin, pwede silang magsama or pwede silang pareho mag-exist doon sa isang lugar. So, si Raha Muda and Habib Mura, sila yung gumawa ng order na hindi dapat ma-occupy yung point ng Hulu except lang doon sa town ng Hulu. Tapos, sabi daw dito, dapat daw, yung sultan pa rin yung mamumuno at saka sila pa rin yung parang mangungulenta ng buwis sa mga tao. So, noong August 20, the treaty was signed by the General Bates, Sultan, Raha Muda, Dato Atis, Dato Calvi, and Dato Huwakanain. Aguinaldo fell to the mountain. So, sa Lingayen Gulf, ito po yung place kung saan nag-set ng battle si Otis para mapigilan yung retreat ni Aguinaldo. Sa Angeles, Pampanga, dito po nag-decide si Otis na itrap si Aguinaldo. So, noong October 12, ito yung the American offensive began. Tarlac, Bayumbong, Nueva Vizcaya, at Bayambang Pangasinan, ito po yung mga naging hideout ni Aguinaldo. Pero since nalaman ng mga kalaban ng hideout niya, so Aguinaldo decided to go to the north. So, noong November 13, bound for Calesio, the train boarded together with his son, wife, sister, and other cabinet member. Na-realize po ni Aguinaldo na parang disadvantage yung pagkakaroon ng kasamang babae. So, noong 1899, nag-decide sila Aguinaldo na isuko na lang yung mga kasama nilang babae sa Amerika, and then continue nila yung march nila sa Tierra Virgin, Cagayan. So, noong September 6, 1990, dito po yung araw na na-reach na nila yung Palanan, and then the Battle of Pasong Piran. So, General Gregorio Del Pilar. Sino ba si Del Pilar? Si Del Pilar po, siya po yung parang guard commander ni Aguinaldo. So, nag-suggest siya na para
mapigil or maprotektahan sila Aguinaldo, siya muna yung mag-i-stay dun sa last stand sa pass or also known as Pasong Tirad. So, Pasong Tirad is 4,500 high. Tapos, masyadong makipot ng lahat. Isang tao lang po yung pwedeng makaakyat doon. So, si Del Pilar, nag-order siya sa mga 60 men niya na mag-build ng franchise sa magkabilang site para makita nila yung bawat galaw nung kanilang kalaban. Noong December 1, 1899 naman po, 10 o'clock evening, naka-receive si Aguinaldo ng report na sinasabi na yung mga Americans daw is nakarating na sa Concepcion. Then, oh my God, it's December 2, sorry, typographical error. December 2, nung morning, si Major March, pumunta po sila sa Pasong Tirad. Yun yung araw na pagpunta nila sa Pasong Tirad. Sino nga ba si Juanario Galo? Siya po isang Christian Igorot na siya po yung tumulong sa mga Americans para mahanap yung sikretong daan para makapunta sa Pasong Tirad. So, 11:30 a.m., dito po nagsimula yung laban. Okay, the capture of Aguinaldo. So, dahil na sa pagkatalo ng nila Aguinaldo, maraming mga Pilipino ang nag-decide na sumuko na lamang. So, dahil nga marami nang sumuko, the Americans conducted a campaign propaganda to win the Filipinos. Sino-sino po yung mga ginamit nila? Silang Cayetano Arellano, Felipe Buencamino, Trinidad Pardo de Tavera, Benito Legard, at sila po yung mga taong ginamit ng mga Americans para let's say para makuha